Siguradong ilang beses na nating nakita ang ganitong tanawin o kaya ay narinig ang ganitong ingay. Pero marahil ay hindi pa natin nakikita ang mundo ng mga pangkarerang kabayo sa likod ng racetrack. Higit 20 taon nang nasa industriya ng horse racing si Sir Jun Paman. Hindi man siya sumasakay sa kanyang mga kabayo, mayroon na siyang humigit kumulang 40 race horses. Hindi na rin itinanggi ni Sir Jun na malaki ang kinikita niya sa kanyang mga kabayo. Binenta siya, 375, para kumita pa ng 497,000 yung asosyo mo. Pero ayon na rin sa kanya, high-risk investment ang mga race horses. Ang investment palaki, mabilis din ang ROI, pero high risk din. Pwedeng mapilay. Pag napilay, ano ka na, tawag dito, loss na yun. Minsan, pagka hindi na makaka-recover, wala na. For ano na siya, for destruction. For destruction ang tawag nila sa mga kabayong ipapakatay na dahil hindi na makakatakbo pa sa karera. Kung namang palilibing mo, saan ka maglalagay ng, maghuhukay ka, gagastos ka. Kaya ginagawa na, dinadala sa mga butcher house o nagpumibili ng gano'n. Ilang hakbang lang mula sa Santa Ana Race Park sa Makati, makikita ang tindahan na ito ni Aling Lin. Ano pong pangalan nila? Ako, Lynn Linasa. Ma'am, saan po kayo kumukuha nito po mga tapa adobong kabayo na ito? Yung may-ari talaga nito, kagawad ng Carmona. Opo. Tapos, yung mga kabayong tumatakbo dyan, pag mapilay, yun ang sinakatay. Hindi namin natagpuan ang sinasabing kagawad, ngunit nakilala namin si Mang Aya. Si Mang Aya ay sumasideline bilang matador. Sa karera, pag nabaling pa, yun na siya, pangkatay na. Tinabaril siya dun, galing sa race rack. Tsaka namin kinukuha. Ano pong baril yung ginagamit po? Yung sa guardia, 38 yata ang ginagamit. Nabaril sa ulo. Sa ulo po. Namamatay naman po agad yung kabayo. Minsan, pag hindi marunong bumabaril, nakakadalawang putok bago makapatay ang kabayo. Kasi matibay yung resistance ng kabayo. Matapos barilin ay dinadala na raw ito sa kalsada upang katayin. Pantastas po ng balat. Oo, kasi masarap isipin ito Ito, makasalin, parang hirap yun. Hindi na matalas ito Nakasaad sa batas na ang pagkatay sa mga hayop, kabilang na ang mga kabayo, ay maaari lamang gawin kung may nakahahawang sakit o kaya ay pinayo ng isang veterinaryo na tapusin na ang paghihirap nito. Nakasaad din sa Animal Welfare Act na kahit ano pa man ang dahilan ng pagpatay sa kabayo, nararapat na ito ay naaayon sa pinakamakatao at pinakasiyentipikong paraan. Since yung horses here are not pets, they are really used for gambling, for racing. So, iba talaga ang treatment dito. Pag wala ng pakinabang, talagang, unless na female, for breeding siya. Pero pag yung mga males, usually, pag walang sentimental value, ini-euthanize or binibenta na lang for meat. Sinundan namin ang isang kabayo ni Sir Jun na inihahanda para sa karera nito. Inabutan namin katatapos lang maligo ni Terry Toon. Nakalagay na ang tapa-oo sa kanyang muka. Nilalagyan ng benda bilang proteksyon sa binti si Terry Toon nang napansin ng isang tauhan na nabuksan ng isang kabayo ang kanyang kwadra. Ba't mo pinagsara? Papalayin kita. Binuksan mo ha, papalayin kita. Hindi na namin naisip kung babala lang o talagang pinapalo nila ang mga kabayo dahil dadalin na si Terry Toon sa racetrack. Iba ang daanan ng tao at ng kabayo kaya nagpasama kami kay Kuya Lito papasok ng racetrack. Bago nagsimula ang karera ni Terry Toon, nalaman namin na dating hinete si Lito ngunit mag-iisang taon na siyang nagpapahinga sa pagsakay dahil nahulog siya sa kabayo. Lakas ng impact ko sa pagbagsak. Nang mag-umpisa ang karera, pumapangatlo lang si Terry Toon. Nagawa nitong manguna sa huling 500 metro
Pero nagkamali raw ng strategy ang Jinete, kaya't pumangalawa lamang ito. Sa aming pagbalik sa kwadra upang salubungin si Terry Toon, nalaman namin na ibabiyahe pa ito sa Carmona, Cavite para sa kanyang karera sa susunod na linggo. Ilang ulit na pinaikot-ikot si Terry Toon sa loob ng kwadra bago linisin at paliguan. Habang pinaliliguan, kapansin-pansin ng paulit-ulit na paggalaw ng ulo ni Terry Toon. Tila ba nagsasabing pagod na siya at gusto nang makawala. Kasama si Ted David at Flau Liwanag, ako po si Paula Evora.